Retiradong military equipment expert mula sa PLA Air Force nagbigay ng pahayag sa media outlet ng China na Global Times na ang nakaplano umanong SYNC-X o sinking exercises ng US ay isang pagsasanay para sa pag-atake sa isa sa mga aircraft carrier ng China. Nangyari ang pahayag matapos mapansin ng China na napapadalas na umano ang mga ginagawang sinking exercises ng Amerika. Bukod pa rito ang panibagong target ng US sa gaganaping sinking exercise na USS Tarawa na isang amphibious assault ship ay halos kasing laki na ng aircraft carrier na Liaoning ng China, kaya naman labis na nababahala ang China para dito. Gayunpaman ang People's Liberation Army ng China ay nagsasagawa rin ng maraming pagsubok sa kanilang tinatawag na carrier killer gamit ang DF-21D at DF-26 anti-ship ballistic missiles, kabilang ang pagpapaputok sa mga target na kahalintulad ng Nimitz-class at Gerald R. Ford class nuclear-powered super carriers ng US. Gayunpaman ang mga target na ito ng PLA ay wala sa karagatan. Sa halip ito ay mga sasakyang pandagat na gawa sa karton at plywood na hindi gumagalaw na matatagpuan sa malayong disyerto sa rehiyon ng kanlurang China. Ang mga hanay ng missile na iyon ay ginamit ng higit sa isang dekada upang ihanda ang mga puwersang militar ng Beijing na mahasa ang kanilang kakayahang mag-atake ng isang carrier. Sa madaling salita, ang pagsasanay na ito ng China ay hindi nagbibigay ng kahit anong katiting na resulta kung gaano kaepektibo ang kanilang mga missiles laban sa aktwal na aircraft carrier ng Amerika. Samantala, ang mga pagsasanay ng US sa pagpapalubog ng mga barko ay ginagamitan ng mga tunay na target, gaya ng mga nadekomisyong barko ng US, kung saan sa paraang ito ay nagkakaroon ng idea ang mga Amerikano kung gaano kaepektibo sa mga tunay na barko ang mga missiles nito, at nagbibigay rin ito ng mga resulta kung gaano katibay ang klase ng kanilang mga barko na pinapasabog at pinalulubog sa mga sinking exercises nito, na nakatutulong naman upang mas pagtibayin pa ang mga barkong gamit ng US Navy laban sa posibleng engkwentro mula sa mga kalaban nito. Kaya naman hindi biro para sa China ang pagsasanay na ito ng US, dahil malinaw sa lahat na ang US at China sa kasalukuyan ay tila nahaharap na sa isang Cold War na maaaring mauwi sa isang ganap na digmaan. Sa kasalukuyan, ng isa pang aircraft carrier ng China na Shandong ay sinasabing namataan sa layong 200 nautical miles mula sa Luzon, at ayon sa Chinese expert, ito marahil ay nagtatakda rin ng mga pagsasanay bilang tugon sa isasagawang RIMPAC sa pangunguna ng Estados Unidos, kabilang ang 28 bansang nakiisa sa gaganaping pagsasanay. Ang Shandong aircraft carrier ay halos kasing laki lamang din ng aircraft carrier Liaoning, maliban lamang sa island nito na 10% mas maliit kumpara sa Liaoning aircraft carrier. Ang island sa mga aircraft carrier ay ang mga istruktura sa ibabaw ng deck ng barko, kung saan matatagpuan ang command center, control tower at iba pang mga vital na mga pasilidad ng operasyon. Ito ay tinatawag na island dahil ito ay nakataas mula sa main deck ng barko, na nagbibigay ng mas mataas na view para sa mga operator at mga tauhan na nagmamanipula ng operasyon at nagnanavigate ng aircraft carrier. At dahil nga halos magkasing laki lamang ang mga carriers na ito ng China, ay nangangahulugang maging ang Shandong aircraft carrier nila ay maaaring palulubugin din ng US ang carrier na ito, gaya ng hinala ng dating Chinese military equipment experts ng PLA Air Force para sa Liaoning aircraft carrier ng China. Dahil bagamat mas maliit ng halos 18% ang target ng US sa SYNC-X nito na USS Tarawa, ay hindi pa rin matatawaran ang tibay at laki ng amphibious assault ship na ito ng US na naglingkod sa US sa loob ng mahigit 6 na dekada. At bilang paglilinaw, ang pagdedekomisyon ng mga warship mula sa US ay hindi nangangahulugang hindi na ito gumagana, dahil ang pagdedekomisyon ay ginagawa nila bago pa magkaroon ng malalang sira ang mga barko nila. Ginagawa nila ang mga pagdedekomisyon sa mga kadahilanang madalas na pagkasira ng ilang bahagi ng barko. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na ito kayang gawin ng mga Amerikano. Sa halip, dahil sa tagal ng panahon, ang ilang makabagong piyesa para sa mga makabagong barko nila ay hindi na gaanong tugma sa mga disenyo at sistema ng mga lumang barko nila. Kaya't imbis na kumpunihin ang mga sira nito, ay gumagawa na lamang sila ng mga panibagong barko, at ang mga lumang barko ay ginagamit nila para sa mga makatotohanang pagsasanay.
Samantala ang iba naman ay binabawasan na lamang nila ng ilang kagamitan at ibinebenta naman sa iba para pakinabangan. Kaya't bagamat matagal nang nakadekomisyon ang USS Tarawan ng US Navy na gagamitin nila sa pagsasanay sa pagpapalubog ng malalaking carrier, ay hindi pa rin matatawaran ang tibay ng barkong ito na magsisilbing isang makatotohanang target upang masubukan ang tibay ng ilang sistema ng barko na nananatili dito at upang masubukan na rin kung gaano kalakas ang missile ng mga Amerikano na gagamitin ito para sa aktwal na pagpapalubog ng napakalalaking barko. Kaya't kung magkakaroon man ng tunay na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, ay makatitiyak ang lahat na ang US ay magagawang palubugin ng kahit anong barko ng China, samantala ang pagpapalubog ng China sa mga barko ng US ay tila malayo pa sa katotohanan dahil ang kanilang mga missiles ay pawang sa mga karton at plywood lang nila na susubukan. Kaya't malayong malayo ang kakayahan ng China laban sa Amerika, kaya't hindi nagsasawa si Xi Jinping sa pagpapahayag na hindi sila makikidigma sa Amerika. Gayunpaman dahil nga sa napakaraming atraso ng China sa napakaraming bansa sa mundo na nagpapatuloy sa panahong ito, ay hindi talaga malabo na mangyari ang hinala ng mga eksperto na tila ay papalapit na talaga ang US sa isang malawakang digmaan laban sa mga Chino. Ito ang dahilan kung bakit sa dami at lawak ng puwersa ng mga Chino ay hindi ito makapagpapaputo kahit isang bala sa mga bansang kinakayan-kayanan nito dahil malinaw sa kanilang kaalaman na wala na ngayon sa kanilang panig ang mga Amerikano, kaya't walang dapat ikatakot ang lahat laban sa agresyon ng mga Chino. Lalo pa kung ang ginagawa lamang naman natin ay pagtatanggol sa ating mamamayan at teritoryo. Dahil kahit saan pa magsimula ng digmaan ng China, ay tiyak madali lamang silang pababagsakin ng Amerika. Lalo pa at sa panahong ito, maging ang kalikasan ay hinahagupit na sila. Kaya't sa dami ng kanilang problema at sa dami ng bansang kaaway nila, ay tanging pananakot lang ang nagagawa ng China dahil ang katotohanan ay hindi sila tatagal sa panahong ito sa isang digmaan laban sa mga allies ng Amerika.